If ever na pumunta kayo dito, kasama niyo yung mga loved ones nyo, pwede kayo magdala ng mga kandado para siguro paniniwala o panunumpa na walang magkakahiwalay. Meron dito na naglagay ng kandado, isa lang. So siguro nanumpa na siya sa sarili niya na habang buhay na siya magiging single. Hira. Para sa masayang lang yung ganong kalaking truck, no? Ingat. Mahalaga ang pag-iingat palagi sa pag-drive. Ay! Ano ba daw? Nasaan ba yung kaibigan ako? Akala ko Guagua pagkatapos sa San Miguel, Bulacan, kasi dapat pupunta ako ng DRT ngayon, eh hindi na tuloy yung dapat gagawin doon. So pupunta ako ng Guagua. O ito naman, nasa Gapan naman tayo ngayon. Bakit ganun? Bakit ganun? Nakunto ako ha, nasa Gapan City nga talaga tayo. Wala akong alam sa lugar na to. Actually kanina mga first timers, pagpasok ko ng boundary ng Gapan, eh na checkpoint ako. Hindi naman ganun kahigpit, pero syempre pinahinto tayo para tanungin. Syempre check yung lisensya at register ng motor, tsaka yung purpose kung bakit bumabiyahe ako. In-explain ko sa kanila na ito yung klase ng trabaho meron ako, umaalis-alis ako kasi syempre hindi pa pwede yung mga biyahe ngayon na parang mamamasyal lang. So syempre alam niyo naman yung trabaho ko, namamasyal lang, pero sa totoo trabaho talaga to. Ini-enjoy ko lang, mukha lang siya hindi trabaho kasi syempre bibihira lang may trabaho ang klase ng ganito, nagka-travel, di ba? Bihira. Grabe, nasa Gapan tayo. Sige, total pagkatanghali pa lang naman, alas 11 ng umaga. Samahan nyo ako. Mag-ikot-ikot tayo dito sa Gapan kung anong meron dito. Pero magla-lunch muna ako, maghanap muna tayo ng kakaiba at masarap na pwedeng pagkainan dito sa city of Gapan. Hindi ka na maging Japan. Ano ba bro? Ang Guagua ba parte na ng Nueva Ecija? Guagua? Eh bakit ganoon? Pagpasok ko ng Nueva Ecija kanina, biglang may Guagua na arko. Dito boss, ada. Oo, dito. Iba boss yun, hindi Pampanga, Nueva Ecija. Nueva Ecija. So, dalagpasan ko yung Nueva Ecija. Ito Nueva Ecija na to. Saan yung lahat magkapan? Oh, may maliliit na town lang pala to? Oo, maliliit. Okay. Nadidisorient talaga ako sa lakad kung hindi ko alam kung saan yung paroroonan ko. Pero mga first timers, meron tayong kasama dito na napahinto. Bigla na nagpapalipad ako ng drone. Hindi ko makarilipad ng drone ko, ang lakas ng hangin eh. May trauma tayo sa pagpapalipad ng drone. Naranasan na natin mag-crash yung drone natin. Bro, ano pangalan mo? Angelo Gante po. Angelo Gante. Isa rin siyang nagbumotovlog ka bro? Pigeon vlogger naman ako. Pigeon vlogger. Pigeon? Racing pigeon. Nagkakarera ako ng mga kalapate. Kalapate? Uy, siya kamitan ka na. Ikaw ba yung mga tipong, manwari, dito ka sa Guagua, pupunta ka ng
ibang lugar tapos bibitawan mo yung kalapate mo doon? Pwede sir, pero yung sa amin, may club kami. So pinapakawalan ng Samar, Tacloban, yung pakawalan namin. So may club kami, lahat ng gusto sumali sa club. Marami kami sama-sama, may entry fee yun. So milyunan din yung premyo. Nanalo ka na sa mga doon? 9th overall and 8th overall champion naman na ako. Oh, stig At bro. Palogan Samar. Pag nanalo ko ng milyon ha, paing balato ha. Siya, taga San Leonardo siya. Tinanong ko siya kanina, bro, mamasyal mo na ako dito sa lugar mo ha. Dito na ako eh, kaysa naman mag-back out pa ako eh. Di explore na natin yung lugar meron natin. dyan yung Tanawan, kung tawagin, dito sa mapuntang Palayan. Dito? Oh, yung Tanawan. Mataas siya na ano eh, na lugar eh. Pwedeng puntahan ng motor? Pwede sir, pwede. Ilang minutes mula dito yun? Dito, hindi ko tansya eh, pero malapit lang sir, malapit lang. Malapit lang dito ang daan. Dito sir, sa Oh siya, sige, tignan natin. Ingat po, salamat. Nakakita kita. Inikilig pa. Nice meeting you bro. Wala yun bro, wala yun. Talaga na-inspire ako sa ano mo. Sa bawat vlog mo. Talagang pupulutan mo ng aral, nakaka-motivate talaga. Oo, salamat. Kasi Paulo Timenes. Masahan lang naman yan ng pagbibigay ng inspirasyon. Siyempre sa akin, may nag-inspire sa akin. Oy, ipapasa ko naman sa iba. Ngayon, ikaw naman yung magpapasa ng sa iba. Tama sir, totoo ka doon. Di ba? Pasahan na ng baton yan. Okay, nice meeting you bro. Salamat po, ingat po. Mag-comment ka kapag mag-upload ka. Comment ka. Lagi naman, nagno-notif naman sa akin. Ayan. Subscribe kayo sa kanya. Road to 100k daw siya. Racing Pigeon TV. No skip ads. Kay Boys First Time. Ayan. Maraming salamat po. Dami nyo na boys first time. Hindi. Sabihan. Good luck. Meeting people along the way. Every season till the end of the road. Nasa San Leonardo nga tayo na. Uy! May tap na bala ka sa likuran ko. Hindi lang kanina nakita sa drone. Pero dito sa bayan na to, kaliwat kanan ko, eh marami ditong maisan. Puro farm ng mga mais. So, yun, hindi nga ako nagkamali. Maraming mga tinitindang mais dito ng mga ininaw. Gusto yung mag-mais? Tara, mais tayo. Hanap tayo na medyo hindi mataho. Ito, kay ate. Hello ate! Oy, mais! Magkano po yun ay? 25. 25. Dati, nung syempre mga kapanahon ng kabataan natin sa Aklan, pwede po ba ako sumilang po dito muna? Ayun po, may kuha. Tatambay muna tayo dito kay nanay kasi katiring ka ng araw. Ayan, makikisilong muna tayo dito sa humble tindahan ni nanay. Nay, anong pangalan niyo po? Ate Maria Pe. Fairness, malambot na yan. Okay na po to. Kakaluto nyo lang din eh. Ilan taon nyo na pong negosyo yung ganito? Hanap buhay ninyo? 20 years? Dito sa lugar na to? Kung hindi kami dito nagtitinda, sa mga kawibahan nila namin na Grabe. Masapal, sabi ni nanay yung dilaw. Masapal means, pag kumain ka, yung lagi sumasabit sa mga ipin. Ito daw ang puti, hindi daw ganun. Mas mabenta sa kanila yung kulay puti kaysa dilaw. Dahil kadalasan, gano'n siya katagal lutuin sa pagdilaga. karating oras lang siya, hinahango na namin. Tsaka mas masarap ang luto kapag gawa sa pagluto kahoy. Anong oras po ba kayo nagsisimula po magtinda dito? 7, gano'n. 7 ng umaga hanggang anong oras? Hanggang kung anong oras mauubos yung mais namin. Kuminsan naabot kami ng 6, 5, gano'n. Everyday talagang sure ball naman na naubos talaga yung mais ninyo. Everyday isang sako, Araw-araw kita. araw-araw pitas para fresh. Ayos. Bukas rin sila bibigas, pero order mo gabi. Oo. Gabi order. Kinabukasan. Hatid sa inyo na maaga talaga. Like kung hindi nyo po mamasamain,
Magkano po ang nagiging puhunan po ninyo nung simula po kayo magtinda po ng mais? Anong simula-simula? Opo. Una talaga, 250 lang isang sako. 250. Sa 250 na yun nagsimula kayo? Oo, nag-250 hanggang 300. Hanggang 400. Nag-500. Pabot ng 6, 7, 8, 950, ganun. Nirolyo nyo na lang yung 250 ninyo? Oo. Hanggang sa lumaki? Pinakapuhunan. Opo, pinakupunan nyo? Oo, ganun. Basta pag tumutubo, dadagdag kami dinadagdagan namin yung ano. Una talaga yung umpisa namin pagtinda ng mais. Ang presyo ng isang sako, Opo. 250. Eh ngayon, ano na eh, 1/4 na. 1/4 na isang sako? Oo, 1/4 na isang sako ngayon. Dati 250 pa lang. Hanggang nag-250, 300 ang presyo ng isang sako. Hanggang 4, 5, 6, 7, 8, nag-9 hanggang 10. Tapos natigil sa 1, 2, 1, 2. Tapos ngayon, 1/4 na. Pero hindi pa po kayo nagluluto nun? Nang Kayo mismo, nililaga nyo? Saan po kayo nagsimula maglaga na? Sa bahay nyo muna? Oo, bahay-bahay muna. Lalaga kami sa bahay tapos nilalako namin sa bahay-bahay. Pero ngayon po, meron na kayong malaking kaldero. Paano kayo nakapundar ng kaldero? May nagkwento po Nangutang kami sa Mumbai para pambili ng kaldero. Seryoso? Oo, 4.8. Yung ganyang kalaki, Oo, 4.8. Tapos hulog namin 50 pesos a day. Pero bayad na po yan. O, bayad na. Bayad na. Matagal na eh. Yung kalderong yan, marami ng inita yung kalderong yan. Nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain? Kuha ka ng mais, baka magbabayad. Sige na. Naibigyan niyo po siya ng mais na isa lang. Sige, kumuha ka. Anay, maraming salamat po ha. Good luck sa paghahanap buhay mo. Po? Sige po, salamat. Okay. Tuloy tayo sa biyahe. Total nandito na tayo. Nueva Ecija. Hindi ko maiisip na bigla ako nasa Nueva Ecija. Kasi nabigla ako, hindi ko alam na ganun kabilis puntahan to. Pero promise, ang sarap nung mais ni nanay dito. Tara, biyahe tayo. Napakatahimik ng kalsada dito. Hindi ko alam kung GCQ ba dito. Nasa Santa Rosa, Nueva Ecija na ako mga first timers. Naghahanap na ako ng pwede ko sanang pagkainan. Wala akong makita kung saan ako magla-lunch. Marami mga kainan pero naghahanap pa sana ako ng medyo kakaiba. May sinasabi sila na lugar dito na parang DRT din daw, Tanawan, Laur. So sinearch ko kanina sa Waze is 28 kilometers from dito papuntang Baler na yon, pero hindi naman malayo ang 28 kilometers para biyahihin. Well, kaya ko pa naman yung gutom ko para wala tayong pagsisihan at wala tayong panghinayangan na napadpad na rin na tayo dito sa Nueva Ecija. Puntahan na natin yung Tanawan, Laur. Siguro along the way na lang ako kakain kapag may nakita ako, pero sige, laban. Sabi nga, the plan is no plan. When I think of every time you let me down, I start to lose control. A lot of weakness. I never told you I was mad. I held it all inside. Naalala ko itong lugar na to. Papuntang Tinggalan to.
Cabanatuan, Fort Bagtol isa kanan, at dire-diretso lang Palaur. Sa pinakamataas para kitang-kita natin Tanawan, Nauzon, Laur, Nueva Ecija. So nasa Nueva Ecija pa rin talaga pala tayo. Pero ano yun? Pero open? Okay, salamat po. Ito ba yung nakikita ko sa Facebook na pinupost kadalasan? Itong tok-tok na. Pero parang kasi yung nakita ko kasi sa picture, yun yung parang pinakamataas. Ito yun? O sige. Salamat ate. Mga ate. Alright. Dito na tayo. Okay, iwan natin dyan si Madonna. Walang gagalaw niyan dyan. Solid. Hello po, Nay. Hello po. Hello po. In fairness walang ano dito, walang tour guide. Nagbayad lang tayo ng 20 pesos para sa parking, tapos entrance na 15 pesos, parang 35 pesos lang ang binayaran ko para sa ganitong view. Oh my God! Grabe! Parang ako nasa bukid nun. Tignan nyo! Grabe! Akit tayo dito. Yes! Wow! Promise, ang ganda. Tignan nyo. Siguro pwede na ako magtanggal ng mask, no? Grabe! Ganda dito. Yung mga lakad na hindi talaga pinagpaplanuhan, yung outcome, yun pa yung maganda. Promise, alam niyo yan. Yung mga hindi mo ina-expect na mga biyahe mo na basta solid. Alam niyo yung feeling na nagkakaroon ako ng satisfaction sa pag-akyat ng mga matataas na lugar. Dati taong dagat ako eh. Pero dahil hindi na ako nakapunta ng dagat, mga bundok naman na napupuntahan nyo ngayon, dito naman ako nakakuha ngayon ng kapayapaan. Sobrang relax. Grabe, promise. Diyan sa kapatagan na yan, diyan tayo galing. At yung nasa likuran ko dito, yan yung papunta na rin ng Baler, papunta na ngayon ng Tinggalan. Mga bulubundukan na yan. Soon pupunta natin yan kasi yung touring team pupunta ng Tinggalan para i-promote yung tourism ng Tinggalan. Invited tayo doon ng Tinggalan. Sarap. Alakas na nga. Nag-alala ako para mapalipad ng drone. Pero tatry natin. Ikot-ikot pa tayo. Ay ate. Ang malas ko talaga. Hindi pwede magpalipad ng drone dito. Pambihira. No fly zone. Ano ba yan? Baba natin, baka mag-crash eh. Pambihira naman. Sayang. Pambihira talaga. Bakit ka? Alam ko na kung bakit. Kasi pala, malapit pala tayo sa airbase ng parang military base dito. May nadaanan pala ako kanina, kaya hindi pala pwede palipad ng drone na to. Bale, okay lang. If ever na pumunta kayo dito, kasama niyo yung mga loved ones nyo, pwede kayo magdala ng mga
kandado para siguro paniniwala o panunumpa na walang magkakaiwalay. Ito may naglagay dito, nakabull yung dalawang kandado. Meron dito na naglagay ng kandado, isa lang. So siguro nanumpa na siya sa sarili niya na habang buhay na siya magiging single. Siguro matindi ang pinagdaanan ng may-ari nito na nagkabit niyan. Tapos eto, may naglagay dito ng dalawang kandado pero hindi nila pinagkabit. So maaari hiwalay na sila ngayon or dahil magkakaiwalay yun. Ewan ko ba. Paniniwala lang naman yan. Wala naman talagang proof na nagiging totoo yung mga ganyan. At least, di ba, sa isang relasyon, kahit pa paano, meron lang silang sumpahan, di ba? So, nasa sa inyo naman yan. Kumbaga, ang pagsistay daw sa isang relasyon ngayon is a decision na. Kasi, sa panahon ngayon, nahirap mag-build o mag-sustain ng isang relasyon kung pareho na hindi nagsasakripisyo. Dapat both person, both side pa tao doon. I mean, dapat pareho kayong dalawa na may sakripisyong binibigay para sa relasyon nyo. So, yun nga, ang pag-iwalay, hindi yan basta-basta, isa yung desisyon. At ang mahabang relasyon ay isa rin desisyon. Kung gusto nyo talagang kahit na may problema kayo, mag-away at bati kayo at hindi nyo ipipiliin maghiwalay, hindi kayo magkakahiwalay. Diba? Yung away, pansamantala naman kasi yan. Kaya mag-isip-isip kayo kapag nag-aaway kayo. Mas maganda na lang hindi na lang kayo magsalita para hindi kayo magkasakitan. Diba? Para hindi kayo pupunta sa mga lugar na to na nagdadala kayo ng hugot. Dapat kasama nyo yung loved one nyo na nag-enjoy sa mga lugar na to. Huwag kayong sisigaw-sigaw dito ng para magbubon. Huwag kayong mukhang siraulo, ha? Bird's nest. Soon, 2 weeks from now yata. Magdidinggalan na kami. Parang 3 days yata kami dito sa Dinggalan. Excited na rin ako. Malapit na yun dito eh. Mga 2 oras kalahati na lang nasa Dinggalan eh. So yun lang mga first timers. Hindi na ako mag-iikot-ikot dun sa baba. Kasi alam nyo na, may mga tao. Pero dito ko natatapusin din yung vlog ko. Hapon na. Mag-aalas stress na. Pero ayun, sana na-relax kayo. Ako nag-enjoy kahit mahaba tong biyahe na to. Sulit. Sulit. So far sa lahat ng biyahe ko, ni isa wala akong pinagsisihan. Tanawan Laur ang tawag sa lugar na to.